Annyeonghaseyo mga Chingu! Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, isang EPS worker dito sa South Korea at gusto ko lamang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 7: Pronouns and Possession. Simulan po ulit natin sa mga bagong salita or vocabulary words. Nugu, who, cho, I, or me. Ito yung polite. Then, na. I or me, ito naman yung casual. Dangshin, you. Ito ay polite or formal. Then yung no or you, ito naman yung casual. Cake, cake. 책상, desk. 방, room. 성적, grades. Coffee, coffee. Cha, tea. Ang isa pa pong meaning ng cha ay yung sasakyan or yung car. So itong cha, meaning niya tea or car. Ito pong mga descriptive verbs na ito ay tinatawag na irregular verbs. So, bakit sila tinatawag na irregular verbs? Dahil, pag i-conjugate po sila sa basic form, ito pong mga biyup na ito ay nagiging wo. So, example, the form to basic form, topda. Basic form, tuwo. Hot. Yun po ay sa weather. Chupda. Basic form, chuwo. Cold. Sa weather din po ito. Tukupta. Basic form, tukuwo. Hot to touch. Chagapta. Basic form, chagawo. Cold to touch. So magkaiba po yan ha, yung isa ay sa weather at ang isa ay sa mga bagay na nahahawakan. So basta itong mga irregular verb na ito, pag gagawin yung basic form, itong biyup, gagawin nyo lang wo. Halimbawa po ng mga pangungusap. Nalshiga toyo. The weather is hot. So, nalshi, weather, then subject marker naga, then tuwoyo is hot. Ito nga po palang tupta or tuwo and chupta or chuwo ay pwede rin sila sa room temperature. Pwede sa weather and pwede sa room temperature. So, nalshiga towoyo. The weather is hot. 이주스는 차가워요. 이주스는 차가워요. I juice or this juice, then topic marker na nun, chagawoyo, cold. So, I juice nun, chagawoyo. This juice is cold. 이국이 두꺼워요. 이국이 두꺼워요.
this soup is hot. Igup, this soup, then subject marker na i, then tukuwoyo, hot. So sa dalawang pangungusap po na ito ay ginamit yung chagawoyo and tuguwoyo sa pagkain at inumin. So ito po yung sinasabi ko sa room temperature na gamit ng tuwoyo and chuwoyo or tupta or chupta. Kubang은 추워요. kubang은 추워요. kubang or that room, topic marker na un, then 추워요, cold. kubang은 추워요. That room is cold. Subukan muna po ulit nating magkabisado ng mga pangusap. So uluhin po natin itong dalawang phrases na ito. 누구세요? 누구세요? Or who is it? Ito pong 누구세요 ay magandang gamitin sa pagtatanong sa telepono or doon sa taong hindi nyo kilala. Pag naman magtatanong kayo kung sino to sa pakikipag-usap, yun naman yung 누구예요, 맞아요, or that's correct or that's right. 누구세요, who is it, then 맞아요, that's correct or that's right. Possession words at yung particle na ito po kasing uy ay naiba yung bigkas sa kanya depende sa kanyang posisyon. Tulad nga nito, pag gagamitin nyo sa ganitong possessive or paare, ang tunog niya ay Then pag itong uy, pag nakalagay sa unahan, ang bigkas naman niya ay uy. Uy. Tulad ng uyja. Kapag naman wala sa unahan, nasa sa padalawang bigkas or nasa sa gitna, halimbawa itong pyonijom, ang bigkas naman sa kanya ay i. So, naiba po yung bigkas ng uy, depende sa kanyang posisyon kung saan nakalagay. So, itong possession marker na ilagay nyo lang pagkatapos ng salita para maging possessive or modifier. Kumbaga yung panuring or panturing doon sa salita. Kanina, nabanggit natin yung meaning ng jo at saka na ang ibig sabihin ay I and me. Ngayon, lalagyan natin sila ng possession marker para maging my. Ganon din itong dangshin at saka no. Ang ibig sabihin ay you, lalagyan natin ng possession marker na para maging your. So yung chue and nae, ang ibig sabihin niyan ay my. Yung chue, polite, then nae, yung casual. Doon naman sa your, tangshine, yun yung polite, then noe, yun yung casual. Ito po yung halimbawa ng mga pangungusap. Chue, sungjugun, chuayo. So, chue, my, then, sungjugun, or sungjuk, is grades, then, topic marker na chuayo, good. So, chue, sungjugun, chuayo. My grades are good. Chue, 친구는 일본 사람입니다. chue, 친구는 일본 사람입니다. So, chue, my, 친구, friend, topic marker na nun, then 일본 사람 or Japanese, then 입니다. So, chue, 친구는 일본 사람입니다. My friend is Japanese. 당신의 선생님은 지혜 선생님입니까? So, 당신의 선생님은 지혜 선생님입니까?
So, 당신의 your 선생님 teacher topic marker na un, then Gie or Mrs. Gie 선생님입니까? Is your teacher? 당신의 선생님은 Gie 선생님입니까? Is your teacher Mrs. Gine? 교회 남자친구가 30살이에요. 교회 남자친구가 30살이에요. So, 교회 or my, then 남자친구, boyfriend, subject marker naga, 30살, 30 years old. Then, 이에요. 교회 남자친구가 30살이에요. My boyfriend is 30 years old. So, ito naman yung halimbawa ng pagtatanong sa mga kalibel mo or mga kaibigan. So, dito wala siyang yo. So, Noe, Tiaga Pizza. Noe, Tiaga Pizza. So, Noe or your, Cha, car, subject marker naga, then pizza, expensive. So, Noe, Tiaga Pizza. Is your car expensive? 나의 차는 토요타예요. 나의 차는 토요타예요. So, 나의, my, then cha, car, topic marker na nun, then Toyota or Toyota, then 예요. 나의 차는 토요타예요. My car is Toyota. So, ito pong possession marker na pwede rin pong ilagay pagkatapos ng pangalan or katawagan sa isang tao, then kumbaga sa English, para siyang apostrophe S. So, halimbawa ng mga pangusap. 조지의 차입니다. So, 조지의 or George, then 차, car, 입니다. 조지의 차입니다. It is George's car. 선생님의 사과입니다. So, 선생님의 teachers, then sagwa, apple, then 입니다. So, 선생님의 사과입니다. It is teacher's apple. 어머니의 바나나예요. Or 어머니의, mother's, then banana, banana. So, 어머니의 바나나예요. It's my mother's banana. Dito naman po tayo sa nugu. So, ito pong nugu, ang ibig sabihin po niyan ay who. Ngayon, pag nilagyan po natin ng magiging whose. Ito po ang example ng question and answer. Example number 1. Question. 이것은 누구의 책이에요? 이것은 누구의 책이에요? Whose book is this? Answer. 친구의 책이에요. It's my friend's book. Answer. 김민수 씨의 책입니다. It's Minsu Kim's book. Example number 2. 그것은 누구의 음식이에요? 그것은 누구의 음식이에요? Whose food is that? Answer. 조의 음식이에요.
It's my food. Answer. Noe umshik iya. So, itong noe is very informal. Then, itong iya, ito po yung informal ng ida. So, noe umshik iya. It's your food. So, ito po yung short versions ng my at saka your. So, my or chue, pag pinaigse, is che. Na ang ibig sabihin ay my or I. Pwede rin yung me. Kumbaga sa salitang che, pinagsama-sama na yung kahulugan ng my, I, at saka me. Tapos sa chue, yung my lang. Then itong chue and che ay sa magalang na pagsasalita. Then itong isang may, yung nae, pag pinaigsi is ne. Na ang ibig sabihin ay my, I, at saka me. Pinagsama-sama na rin dito sa ne. Ito naman ay sa casual na pananalita. Ganon din itong your or noe. Pag pinaigsi is ne. Meaning your and you. Pinagsama na din. So, chue, che, nae, ne, noe, ne. So, wag po kayong malilito ha, na parehas yung bigkas ng ne, yung I, then yung isang ne, or your or you. Paras lang po sila ng tunog. Pag narinig nyo itong ne or ne. Yung ginagawa ng mga Koreans, itong ne, pag sinasabi nila, pinapatigas nila para maging malaman ng kausap na ang ibig sabihin ay ikaw. So, itong ne, ginagawa nilang ni. Hindi nyo makikita sa sa mga nakasulat na sa Hangul, yung ni. Ne talaga. Sa salita lang yung ni para malaman na ikaw. Then ne, yung ako. So, halimbawa po ng mga pangungusap. 제 어머니는 40살입니다. 제 어머니는 40살입니다. So, 제, my, 어머니, mother, topic marker na nun, then 40살, 40 years old, then 입니다. 제 어머니는 40살입니다. My mother is 40 years old. 제 친구는 선생님이에요. 제 친구는 선생님이에요. So, 제, my, 친구, friend, topic marker na nun, then, 선생님, teacher, then, 이에요. 제 친구는 선생님이에요. My friend is teacher. 네 차가 Toyotaya. So, dito, ang spelling niya is ne, pero yung bigkas niya is ni. So, ni 차가 Toyotaya. Is your car a Toyota? So, ni or ne or is your, then cha, car, subject marker na ga, then Toyota. 네 차가 Toyotaya. Is your car a Toyota? Then itong ya ay informal ng ida. Para sa kanina nung iya, basta may ya, informal. 너는 내 친구가 아니야. 너는 내 친구가 아니야. So itong 아니야, ito naman yung informal ng 아닙니다. 아니야. So, 너는 내 친구가 아니야. You are not my friend. 너는 is you. 내 친구 or my friend, subject marker na ga, then 아니야. 너는 내 친구가 아니야.
You are not my friend. Keno na nun, 대학생이에요. Keno na nun, 대학생이에요. My older sister is a college student. So, 걔 누나 or my older sister. So, 누나, older sister, then 걔, my, then topic marker na nun, 대학생, college student. So, 걔 누나 nun, 대학생이에요. My older sister is a college student. 걔가 미국 사람이에요. I'm American. So, 걔가, I or I am, then 미국 사람, American. So, 걔가 미국 사람이에요. I am American. So, dito, ang ibig sabihin ng che is I, hindi yung my. Sabi ko nga, itong che pwede sa I, pwedeng sa my, pwedeng sa me. Pero dito, ang ibig sabihin dito ng che is I. Basta tandaan nyo lang, kapag itong che, may kasunod na noun, ang ibig sabihin niyan ay my. Then itong ne or ni, sa pagbigkas, pag may kasunod na noun, ang ibig sabihin niyan ay your. Kapag naman nega or niga sa pagbigkas is you. Kapag naman kega is I. Napag-aralan natin nung nakaraang lesson na ang ibig sabihin ng kot ay thing. So, igot, this thing or this one. Sa mga Korean grammar patterns po, madalas pong mabanggit itong kot, salitang kot or thing. Dahil pwede po itong gamitin sa physical thing or sa mga ideas o sa lahat ng klase ng bagay. Kaya nga thing or kot. So ito po yung halimbawa kung paano gamitin yung salitang kot or thing sa mga pangungusap sa Hangul. So, ito po yung example ng mga pangungusap. 누구의 것이에요? 누구의 것이에요? So, ito yung kot o koshi kasi pinakiyat ko yung shiyut doon sa person ni I, kaya koshi. So, 누구의 것이에요? Sa salita po ng mga Korean, nawawala po yung sa pagbigkas nila dito. Nagiging 누구 것이에요? So, 누구의 것이에요? Whose thing is this? Or who is it? Parang sino ba yon? Or sino yon? So, yun yung meaning ng kot. 누구의 것이에요? Whose thing is this? Or who is it? 그것이 제 것이에요? 그것이 제 것이에요? So, 그것 is that, then subject marker na I, then 제 is my, then 것. So, 그것이 제 것이에요? Is that my thing? Or is that mine? 그것이 제 것이에요? Is that my thing? Is that mine? 이 음식은 누구의 것이에요? 이 음식은 누구의 것이에요? So, 이 음식 or this food, then topic marker na 누구의, whose, 것 or yung thing, yung mismong bagay na pinag-uusapan, then eyo. Whose is this food? Halimbawa po ulit tayo ng pagtanong at pagsagot. Example question and answer number 1. 조사관은 누구의 것이에요? 조사관은
nugue koshieyo? Whose apple is that? Cho is that over there. So, dito, translate lang siya ng that, pero ang ibig sabihin ng pag-uusap na ito malayo ang kanilang pinag-uusapan. Then, sagwa, apple, nugue, whose, then kot. Ito yung ting. Cho sagwa nun, nugue koshieyo? Whose apple is that? Answer. Che koshieyo. It's mine. So, che, ito yung magalang na pagsagot ng I, me, or my. So, dito, mine yung ginamit para mas malinaw yung translate niya. So, yung kot is ting. So, yung ibig sabihin dito ng kot, yun yung apple. Yun yung bagay na pinag-uusapan. Che koshieyo. It's mine. Ito naman yung casual speech or yung sa mga ka-level mo o mas nakakabata. Nekoshiya. Nekoshiya or it's mine. Itong ne, sabi ko nga kanina, is casual speech. So, nekoshiya, it's mine. Then another answer, kenune koshieyo. Kenune koshieyo. Kenune, my older sisters. So, kenune koshieyo. It's my older sisters. Then example number 2. Canada sarameyo. Are you Canadian? Answer. Ne. Majayo. Yes, that's right. So, itong majayo, yung pinasaulo ko kanina, yung that's right or that's correct. Ne, majayo. Yes, that's right. Answer. Ne. Nanun. Canada sarameyo. Yes. I am Canadian. Answer. Anyo. 저는 한국 사람이에요. No, or I'm not. I'm Korean. Answer. 아니요. Canada 사람이 아니에요. So, may subject marker na i kasi may pag yung ani ang kasunod niya, kailangan lang dyan ng subject marker. Itong anim nida or anieyo. So, anyo. Canada 사람이 아니에요. No, I am not Canadian. Question and answer, example number 3. 저여자는 미국 사람이에요. 저여자는 미국 사람이에요. Is that girl American? No, may tinuturo kasi cho, malayo. Answer. 네, 맞아요. Yes, that's right. Answer. 아니요. 영국 사람이에요. No, she is English. Answer. 아니요. 호주 사람이에요. She isn't, or no, she is Australian. Then, example conversation naman po tayo. Example number 1. Polite conversation sa restaurant. So, tanong ni A, Ikagun, nugue koshieyo? Whose soup is this? Sagot ni B, che koshieyo. It is mine. Tanong ulit ni A, tukuoyo? Is it hot? Sagot ni B, ne, tukuoyo. Yes,
It is hot or yes, it is. Then, example number 2, polite conversation sa mga kaibigan. Tanong ni A, Choyo janun? Nuguyeyo? Who is that girl? So, tinuturong malayo kasi itong Cho is over there or iyon or nandoon. So, malayo. Choyo janun? Nuguyeyo? Who is that girl? Sagot ni B, Chenu nayeyo. She is my older sister. Anong ulit ni A? Dang shine? Nunanun? Ihagsingyeyo? Is your older sister a college student? Sagot ni B, Anyo? Songseng ni Meyo. No, she is a teacher. Bokabularyo muna po ulit tayo. Sabi ko nga po sa pag-aaral ng Korean language, mas maganda kung maraming alam na vocabulary words. So dito po tayo sa places or changso. Cheap, house or home. Hagyo, school. Kikjang, workplace. Pyongwon, hospital. Konghang, airport. Kyoshil, classroom. Apart, apartment. Kue, church. Chol, Buddhist temple. Hajangshil, restroom. Mugyugtang, bathhouse. Shikdang, restaurant. Hesa, company. Then, dito naman po tayo sa mga animals or tungmul. Ke, dog. Koyangi, cat. Chi, mouse. Penguin, penguin. Kum, bear. Hama, hippo. Kirin, giraffe. Kokiri, elephant. Mulkugi, fish. So hanggang dito muna po ulit tayo at susunod po naman nating lesson. Atin naman pong pag-aaralan yung pagkakaroon at hindi pagkakaroon at yung lokasyon. So please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po ang upload ng mga video. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat. Mm-hmm.